Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Case. Another love reading. Timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung ano love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guys, send may messages. Anong love connections ito, lessons in life, and guidance ang nais yung ipapatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Ano ba nais ninyo iparating sa amin upang matulungan kami sa aming mga pangkalahatan, pang araw-araw, kung ano naman mga issues na dumarating sa aming mga love life or life in general. Spirit guides, send me messages. Spirit guides, send me messages. Three of Swords, Lovers, Ace of Swords, Devil, Five of Wands, Empress, Seven of Wands, Page of Swords, Two of Wands, Sun. Okay, meron ditong Five of Wands, Devil, Three of Swords. So, it indicates that kayo ng person mo, marami kayong pinag-aawayan, pinagtatalunan. Siguro naging complicated din to dahil maraming mga involved dito. It doesn't necessarily mean involve a third party agad. Pwedeng sabihin natin pamilya, kaibigan. Na maaaring sabihin natin pamilya mo ayaw sa kanya. Pamilya niya ayaw sa iyo. May mga nakikialam sa inyong mga pagsasama. At marami pang mga involved dito. Kaya naman nagkaroon ng, sabihin natin, kayong dalawa, naging okay naman kayo. Pero syempre, kung ano yung nararamdaman mo dahil feeling mo, hindi ka tanggap ng partido niya. O kaya naman, mga kaibigan niya, o sabihin natin yung very young energy, yung mga friends, yung ganyang common friends, na-feel mo na hindi ka welcome sa kanila. Masakit para sa'yo kasi parang, you just love each other, pero ang nangyayari, nagkakaroon kayo ng problema because of other people around you. Masakit. Hindi mo na kinakaya yun minsan, lalo na kapag nararamdaman mo na parang, di ba, hindi ka totally tanggap or nagkakagulo. Basta ganun. So, maaring yun ang naging dahilan yung paghihiwalay, naging toxic na rin ang inyong relasyon, palagi kayo nag-aaway, palagi kayo nagtatalo. Pero I can sense here that you still love each other. Darating yung panahon magkakaroon ng, sabihin natin, clarity do sa person mo. Na kung talaga mahal ka niya, ipaglalaban ka niya. Diba? Kahit ano pa masabihin ng iba, kung alam niya sa sarili niya na mahal ka niya, ipaglalaban ka niya. Kasi kayo naman talaga ang nagsasama, diba? Or kayong dalawa talaga nagkakaunawaan, nagkakaintindihan. Kayong dalawa yung nagmamahalan eh. Bakit magpapa-apekto kayo sa ibang tao? Depende na lang, kunwari. Pero mahirap din naman kasi, no? Minsan kasi may mga, sabihin na natin, yung mga sulsol, diba? Yung sulsulan yung partner mo, yung person mo, ng ibang tao, nasisiraan ka sa paningin niya. May mga ganong bagay. Pero, may isip din naman ng person mo yan na parang, bakit kailangan mas umangat yung mga sinasabi ng iba kaysa dun sa ikaw mismo yung nagsasabi ng pawang mga katotohanan, yung mga paninira lang naman sa'yo
'Di ba, yung mga nangyayari. Kaya, kung yun ang papaniwalaan niya, lalo talaga kayo magkakagulo. Magkakaroon naman siya ng, may isip niya, magkakaroon ng, sabihin natin, clarity, yung sa thoughts niya about you, 'di ba? Ikaw naman talaga yung, mas kilala niya, 'di ba? And, Ace of Swords. Pareho yan. Itong Page of Swords, Ace of Swords, big sabihin, magkakaroon ng panibagong pagkakataon for a new beginning, a chance to prove na mali naman talaga ibang tao sa mga ginagawa nilang mga paninira sa'yo. So, this is a new chance or opportunity for you to talk about things, about your thoughts to each other. Mas magkakaroon ng kaliwanagan dito eh. Kasi, mas malilinis ang mga issue, magkakaroon ng mga, mas maiaayos ang lahat. Dahil mabibigyan linaw ang mga nagiging issue. Okay? Two of Wands dito. Your person keeps thinking of you. Hindi ka talaga mawala sa isip niya at nagpaplano siya na puntahan ka. Kaya naman yung 7 of Wands dito, masasabi ko na ipaglalaban na niya this time. Lalo na't alam niya sa sarili niya, mas kilala ka niya, at nagkaroon na nga ng clarity or sabihin natin, maging naliwanagan siya ang isip niya. Especially na yung marami lang sabihin natin, maaaring naiinggit sa inyong mga pagsasama o sa kanya. Kaya, this time paglalabanan niya, yung nararamdaman niya, yung pagmamahal niya sa'yo, aamuhin ka ng taong to, papakita niya ng taong ito na aayusin niya, your lovers, magkakabalikan kayo because you will feel that this person, meron na siyang paninindigan this time. Hindi na siya magpapa-apekto pa doon sa sinasabi ng iba at sa'yo na siya yung mas makikinig. Kasi mas kilala niyo yung isa't isa eh. You care for this person, magkakabalikan kayo, you care for this person, mas ino-nourish ninyo at mas aalagaan pa ninyo ang inyong pagsasama. Matututo kayo sa mga bagay-bagay na inyong mga naranasan, mga experience na yan, at mas magiging maganda ang inyong pagsasama. Mas magiging matatag. Na this time, alam nyo na sa isa't isa, sa puso't isipan ninyo, kung kagano kayo kahalaga sa isa't isa. At kung kagano rin kayo maaring maapektuhan sa mga hearsay. So, importante is just talk to each other. Kapag may narinig kayo mula sa iba, tungkol sa kanya, tungkol sa inyo. Ganyan. Mas mabuti na kayong dalawa mismo mag-usap. Diba? Parang, lalo na to, I can sense here sa mga sa talaga mga mag-partners, especially yung iba mga couples na married na, nasisira yung pagsasama because of partido ng isa or mga friends ng isa. Dahil ayaw lang doon sa isa, sinisiraan. Or yung iba, I can sense here na yung iba, yung isa nagtatrabaho sa ibang bansa. Tapos kung ano-ano yung nakakarating sa kanya tungkol doon sa inaiwan. Tapos paniniwalaan na hanggang namumuo na lahat ng mga hindi magagandang bagay tungkol doon sa partner niya dahil sa mga naririnig niya at mga sinasabi sa kanya, nakakarating sa kanya, na pawang walang katotohanan. Or mali ang interpretasyon at nabibigyan ng hindi magandang kahulugan. At doon nagsisimula masira yung sabihin yung tiwala, yung pagkakakilala mo doon, which is minsan hindi naman totoo. Marami pong ganyan. Okay, so ang mabuti na lang dito,
Na-realize ng person mo na dapat sa kanya, dapat ikaw yung mas pakinggan niya. Dahil mas kilala nyo ang isa't isa. And you love each other. And you want your relationship to nourish, to flourish, to grow together. At yun naman ang mangyayari because nandito yung lovers. Maaring pagsubok lang ito sa inyong pagsasama kung kagaano ka kayo katatag. Kung kagaano kayo kakapit sa isa't isa at sa inyong pagmamahalan. At yun din, at magbibigay sa inyo ng mas magandang kinabukasan. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.